Para matukoy kung ang isang real estate property ay overpriced, narito ang ilang palatandaan na dapat nyong bantayan. So number 1 is comparative market analysis or yung CMA. Suriin nyo yung presyo ng property katulad nung sa mga same nyo na lugar, no? Kung yung presyo ng property ay mas mataas kaysa dun sa average na presyo ng mga property sa paligid, is maaaring sign ito na overpriced yung property. Number 2 is market trends. So alamin nyo muna ano ba yung kasalukuyang condition ng real estate market. Kung ang presyo ng property ay mas mataas kaysa sa nakaraang taon, kahit na hindi bumababa yung market, maaaring sign ito na overpriced siya. Number 3 is yung price condition or yung property condition. Tingnan nyo yung condition ng property. Kung yung property ba ay nangangailangan ng renovations, repairs, pero mataas pa rin yung presyo, isa na itong sign na overpriced yung property. So number 4 is yung location, no? Suriin nyo yung location ng property. If nasa less desirable areas ba siya, or may mga issues sa paligid tulad ng mga high criminal rate, malapit ba to sa industrial area, bahain ba to, or what? So madalas yan, if nandyan yung property at overpriced siya, hindi siya akma sa presyo niya, so dapat maghanap na kayo ng ibang property, no? So number 5 is yung days niya sa market. So tingnan nyo kung gaano ba katagal yung property sa market. Kung matagal na tong nasa market and hindi pa rin ito nabebenta, maaaring sign ito na mataas or overpriced yung property dun sa talaga niyang presyo. Number 6 is pwede kayo kumuha ng property appraiser, no? So yung mga lisensyado ng mga appraiser is pwede makatulong sa inyo upang malaman nyo yung tamang halaga ng property batay sa current market conditions niya at yung property features, no? Number 7 na check nyo rin is yung seller's motivation. So alamin kung bakit niya ba binebenta yung property, no? Kung ang seller ba ay may kakaibang dahilan para magbenta, pagduda ka na sa presyo, di ba? So number 8 is investment return. So kung yung property ay para sa rental investment, so calculate nyo yung magiging potential ng ROI. Kung ang ROI ay mababa dahil mataas ang presyo ng property, maaaring overpriced ito. So number 9 is overly aggressive pricing. So mag-ingat sa mga sellers na nagtatakda ng presyo na mataas sa normal range para sa kanilang property. Lalo na kung yung presyo ay hindi suportado ng market data. So sa pag-review ng mga aspeto na ito, is pwede na actually kayong makatulong ito sa inyo upang matukoy nyo yung property is overpriced o hindi. So I hope guys na nakatulong ako sa inyo if you will be buying a properties, no? And hope na makabili kayo ng property na hindi overpriced para naman sulit yung inyong investment at pag-iipon. So yun guys, I hope that I have some issues, I have shared some knowledge with you. I hope to see you in the next videos. Thank you.